Magandang araw sa inyo lahat dyan mga taga Davao City, Mindanao, Filipino people, pero mostly no, sa mga taga Davao City, shout out to sa inyo lahat dyan. Pag-usapan ho natin ngayon itong pagsasarado ng ating isa sa pinaka luma at pinakaunang shopping mall sa hindi lang sa Davao City kundi sa buong Mindanao. Sabi pa nga ni Boss Leo Suniega, shout out siya sir no. Ang sabi ni Boss Leo, first integrated mall in Vismin. Oh, Vismin. Ano ba ibig sabihin ng integrated? Mamaya, ano, tingnan natin. First integrated mall in Vismin, Victoria Plaza, is ending. Why? Because of development. Pwede, no? So, integrated mall, hindi ako sigurado kung ano ibig sabihin niya. So, Wikipedia. So, ang sabi ni Wikipedia, an integrated mall is a modern shopping center designed as a comprehensive lifestyle hub, seamlessly blending retail with residential. Office, entertainment, cinemas, parks, dining, and public transport, creating a self-sufficient, walkable community rather than just a place to shop, focusing on convenience, connectivity, and diverse experiences. It moves beyond traditional enclosed malls by integrating with its surrounding and offering a mix of uses for work, play, living, and shopping in one interconnected development. Okay, so ibig sabihin pala ng integrated mall. So ibig sabihin ng integrated mall is yun, bali merong cinema, merong tambayan. Basta kung ano yung mga common na makikita natin sa mga shopping malls dito sa Pilipinas. Yun ang may cinema, merong park, merong tambayan, merong cafes, merong department store, grocery, lahat kompletos, ricados, no? So that's what they call integrated malls. So, ibig sabihin pala pag hindi siya, wala siyang cinema, wala siyang masyadong mga restos, wala siyang masyadong ano, basta parang grocery lang at ano pa ba, grocery tapos mga kakaunting fast food chain. So hindi na siya matatawag na integrated mall. Okay, so yun no. So ibig sabihin pala first ever in Vismin, Visayas, Mindanao. So kailan ba nagsimula ang Victoria Plaza Mall? So Wikipedia ulit no, tinanong natin kung kailan nagsimula ang NCCC or Victoria Plaza Mall. So NCCC Mall VP or formerly known as Victoria Plaza is a shopping mall in Davao City. It opened on March 16, 1993. NCCC Mall acquired the mall and its complex. Okay, yun na nga. So March 16, 1993. So ibig sabihin, kung totoo itong sabi ni Sir Leo Suniega na first ever integrated shopping mall or integrated mall in the Vismin area, so mas nauna pa siya sa ibig sabihin wala pang integrated mall sa Cebu and Iloilo that time. Oy, wag nating kalimutan, Iloilo and Cebu is ano yan ha, mga oldest, among of the oldest or one of those oldest cities in the Philippines. So okay, kung totoo man yun Sir Leo Suniega, so I think napaka mind-blowing naman nun, no? So mind-blowing facts yun, kung facts talaga siya. So let me know in the comment box ng mga taga Cebu and Iloilo, mag-ingay ho kayo dyan. Paki-confirm nga yung sinabi ni Sir Leo Suniega na first ever integrated shopping mall in Visayas, Mindanao ang aming Victoria Plaza na mako-close na siya, no? Ngayong January 1. Anyway, so yun na nga, bali thousands is lost. I mean, one is lost but thousand is coming, parang gano'n, no? One lost but thousand is coming. Ano ibig sabihin ho noon? So ang aming Victoria Plaza Mall ay magsasarado na ngayong January 1 hanggang 31 bukas na lang yung kanyang ano, no, opening. Pero meron kami ditong bago. Ito naman yung The Rise of the Fallen. Nga pala, so tatanungin pala natin si balikan muna natin si Leo Suniega. Yung sabi niya kasi na ang rason daw bakit magsasarado itong si Victoria Plaza Mall ay dahil daw sa development. So tinanong ko naman sa Wikipedia, so sabi nga niya tama, development. Pero maliban sa development, ang isa sa pinaka-intention diyan bakit siya magsasarado kasi nga no longer capacity na si NCCC Corporation, no, na ipagpatuloy ang business ni Victoria Plaza Mall kasi nga need niya ng pera siguro. Hindi ko alam wala pa akong narinig or nabasang article talaga coming from NCCC department, no, na ang rason bakit nila ibenta. Wala na sinabi na dahil nalugi sila or nidala ng malaking funds para maipagpatuloy yung ibang mga businesses nila. Ibig sabihin is parang wala nang sila sinabi na nidilang let go ng isang property in order to save the many. So yun ang kakamping nga ulit natin lagi si Wikipedia. So tinanong ulit natin siya, sasabi ni Sir Leo Suniega kung totoo ba na isa ang development na nagiging rason bakit magsiset to close itong si Victoria Plaza. So sabi niya is yes, it's true that the oldest mall in Davao City, formerly known as Victoria Plaza and later is a mall, is closing due to plans
Two plans for a major development into a mixed-use complex. The mall's retail operations are set to officially close on December 31, 2025 or January 1, 2026. The site, a landmark for over 3 decades, was acquired by Robinsons Land Corporation. Ayun na ha, Robinsons Land ang nakabili. So no more confusions, hindi pala Ayala. Kasi ano pagkakala ko Ayala. So the property development arm of the Gokong Wave Group, which plans to transform it into a modern business and lifestyle hub. Okay, at least andyan pa rin siguro yung building, no? Mananatili siya. The new development will include premium office buildings with the first tower slated for completion by mid-2027. Corporate headquarters and commercial spaces. Facilities for business process outsource. Okay, BPO. Okay, yun. Tenants are expected to begin dismantling their stalls and salvating materials. So yun na. Attic. So development is the main reason, no? Like ipapasarado or gigibain yata ang structure para palitan ng bago. Siyempre, Gokong Way, mga Ayala, ano pa yan, mga Mega Worlds, yung mga ganyang mga sector, no? I mean mga negosyante or ano tawag dyan, mga developers yung hindi talaga sila nagsisettle sa mga makalumang estilo. So talagang nag-a-adapt sila sa new one, no? Nag-a-adapt sila sa mga makabago, moderno. So yun na nga, modernization. Okay, so ito na yung magbubukas. So yun na nga, one is lost but thousands is definitely coming. So yun na, meron tayo yung Sonto Rise. I mean, na talaga, rising na siya. Functional na nga din siya, kaso nga lang hindi pa lahat ng mga shops and mga tenants nila ay nag-o-open, no? So ano pa sila, mga next week, no, sa mga first week of January. So abangan natin. So far ngayon meron dyan sa NCCC ay ang mga Jollibee, Kenny Roger Roasters. Pero yun ang balikan natin yung topic natin for today's video is one lost but thousand is coming. So nawawala man si Victoria Plaza, meron namang pumapalit, marami namang mga susulputan din ng mga shopping malls, no? For example, yung Vista Mall ng St. Lucia Mall or Santa Lucia Mall or Santa Lucia Mall, whatever, na kayo nang bahala dyan, depende. So St. Lucia Mall sa may airport, so yun po ay nag-o-open na ho sila at madadagdagan pa yan, marami pang mga mag-o-open na SM, meron ng SM coming, no, sa may Toril District, Barangay Toril District or Poblacion Toril District, Davao City. So, yun lang ang natin. At saka meron na yung Ayala is coming. Ayala Mall sa may Ashwila Cove. Di ba? Grabe ang Davao, no? Purchasing power. At its best talaga itong Davao City. Nga pala, I would like to say congratulations sa Iloilo City. At you make it to the top 6 or top 5 richest city in the Philippines in terms of assets. Davao City, congratulations once again dahil nga sa una, nananatili pa rin tayo, hindi tayo natanggal sa larangan ng hindi man kompetensya pero sa larangan, no, ng pagiging mayaman na syudad in terms of assets. So dati kasi nasa number 9, number 8, number 9, number 9, number 9, number 10, number 9, tapos ngayon nag number 8 ulit tayo, no. So we're back in the spot of number 8 kasi minsan tayo nag number 8 dati, hindi ko lang maalala kung anong taon. Basta nakita ko dati, isa ako sa mga nanonood talaga sa mga kaya ang syudad sa Pilipinas ang siyang pinakamayaman. So dati nung hindi ko pa masyadong gamay alam yung tungkol sa mga highly urbanized cities, sa mga assets, liabilities, mga GDP. So talagang binabase ko lang yung yaman ng isang syudad kapag maraming shopping malls, kapag maraming mga high-rise buildings, kapag maraming mga sasakyan. Ayun lang talaga, no. Tapos maraming barko. yun yung mga in the 90s, ha. So sabi ko yaman siguro na itong lugar na to, sa mga pictures, sa mga makikita natin sa mga pictures, hanggang sa nauso yung Wikipedia, ano pa yun dati, Encyclopedia Encarta. Hindi pa uso yung Google Chrome that time, no, mga 90s, late 90s, early 2000. So binabase ko yung yaman ng isang syudad base sa akin nakikitang mga matataas na gusali, which is totoo rin naman kasi high-rise buildings means progress and prosperity, ganun yun. Pero doesn't mean na maraming high-rise buildings is mayaman ka na, no? Hindi siya guaranteed kasi ang dami ko nang napuntahan na mga syudad sa Pilipinas na mga mayayaman, highly urbanized city na grabe naman, sobrang dami ng high-rise building nila. For example nga Pasay City, pero and Las Piñas City, pero hindi naman sila pasok sa richest city in the Philippines, no. So it's always Zamboanga City, it's always Davao City, Cebu, Mandawi. Cebu and Mandawi, of course, sila, no,
marami silang mga high-rise buildings. Pero come to think ba na Zamboanga City and Davao City na napakalayo sa kabihasnan, hindi sila matatawag that time metro, no? Hindi talaga, never pa sila naging metropolitan, although ang Davao City considered as metropolitan, pero nitong taon lang na 2016 yata siya na declared talaga as a third metropolis or third tier in the Philippines, no? Pero grabe, Zamboanga, Davao, no, talagang walang masyadong mga high-rise buildings back in the day, pero pasok lagi sa top 10 richest city in the Philippines. But now Iloilo City making it to top 6, so congratulations, or top 5. So that's 2024, no? So tingnan natin kung ano, hindi ko pa nakita yung kabuuang article ni COA, mga shared post lang sa mga Facebook pages na pinapanood din natin. So, and I don't know kung tama lang ba itong sabihin na I feel a little bit sad para sa Cebu City, kasi alam naman natin mga taga Cebu City, isa sila sa pinaka proud and loud Cebuanos, na maliban nga sa napakaganda ng kultura, heritage, history, diverse cultures. Basta Cebu City is the best daw. Talagang hindi naman sila magiging number 1 tourist destination in the Philippines kung hindi naman dahil sa kung wala lang, no. They won't be the number 1 tourist destination in the Philippines just for nothing, dio. So yung mga nabanggit ko na yun, mas marami pa doon ang dahilan kung bakit number 1 sila sa tourist destination sa Pilipinas. So mayaman ang Cebu City, that's why Cebuano people are very proud of it, no. Syempre ako nga taga Davao, proud nga ako sa Cebu kasi nga knowing na Philippines is tayo, no, most bullied country. And maliban na lang sa time ni Tatay Digong, hindi tayo bullied kasi takot sila sa presidente kasi nagmumura. Minura ba naman sila Trump, di ba? Ay, sino Obama ba yun? Basta nagmumura itong presidente, di siya takot pagmumurahin yung Saudi Arabia, mga ganun. So yun, yung mura, shake hands at hingi ng patawad ang mga, siya na yung nagmumura sila, pero ang minura niya, yan yung naghingi ng patawad, no? Pasensya. Pero balikan natin ng ang Cebu, yun nga isa sa mga loud and proud, and may rason naman sila talaga, no. Pero ngayon look at Iloilo City, no. So ano lang talaga sila, behave lang sila, nakatawa. So I feel proud for Iloilo as well, no. So kahit pa sabihin natin na pinklawan ang syudad na yan, oo, so I don't take it personally kasi nga sometimes mapipersonal ako kasi nga Duterte, alam niyo yun, pero okay lang, no. So respect begets respect pa rin naman. So andun pa rin yung respeto natin sa mga taga Iloilo City. So it's their prerogative kasi ano tayo, nasa bansang demokrasya tayo, kaya meron tayong karapatang mamili kung anong kulay ang gusto natin. So yun lang, at wala tayong mga batas na saklaw ang basta ganun lang, no. Wala tayong mga batas na nagpoprotekta sa ating mga damdamin, na kapag sinabihan yung ating politisyan na ganito ganyan, so nasasaktan tayo. Hindi ba tayo nasasaktan, pero parang I don't know, hindi naman sa nasasaktan, hindi naman natin tinitik personal, pero syempre siniseryoso natin yan kasi nakasalalay din naman dyan ang ating kinabukasan at ang ating susunod pa ng mga henerasyon. So Iloilo City, once again, congratulations for making it the top 6, top 5 na richest city in the Philippines. Yes, hindi naman ganun ang hindi lang naman kasi doon nagbabase ang yaman ng isang syudad through assets, no, kundi sa GDP na rin naman. So GDP, so I don't know sa GDP ng Iloilo City, although I mean siguro hindi sila pasok sa top 10, pero yun yung malaman lang din natin na ang Iloilo City is pasok sila sa pinakamataas na GDP per capita, which is parang okay, pag-usapan natin yan sa ibang video hiwalay. So yun lang, thank you for watching, bye bye and ingat. So okay, one loss but 1,000 is coming.